10 taong pagtitiis, tinapon sa isang iglap. Wala kang kwentang manugang Celestina, bulyaw ni Mama Amalia, habang nilalamon ng mga gutom kong bayaw ang handang dapat ay para sa tatay ko. Ang asawa ko, tinalikuran ako para sa luho ng iba. Sige, ubusin niyo ang lahat. Dahil bukas, wala na kayong babalikang tahanan. Handa na ba kayong magmakaawa sa basurang tinapon ninyo? Sino na ngayon ang tunay na may-ari ng lahat? Hindi ka aalis, Celestina. Kalimutan mo na ang hamak na kaarawan ng ama mo dahil may mas mahalagang pagtitipon dito sa bahay na kailangan ng iyong atensyon. Ang boses ni Mama Amalia ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng silid. Hindi man lang ito lumingon kay Celestina. Abala ang matanda sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas sa harap ng salamin. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila nangungutya sa abang kalagayan ng manugang. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Celestina ang isang puting barong Tagalog. Maingat niyang hinahaplos ang mga burda ng sampagwita sa manggas niyon, mga disenyong siya mismo ang matiyagang tumapos sa loob ng 3 buwan. Bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng pagmamahal at pananabik para sa ika-70 kaarawan ng kanyang tatay Susing sa probinsya. Pinagpuyatan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Kapag tulog na ang lahat, iniisip ang kislap sa mga mata ng ama kapag isinuot ang kanyang regalo. Ngunit sa isang pangungusap lang ng kanyang biyenan, ang lahat ng pangarap na makita ang nangiti ng ama ay tila isang bula na biglang naglaho. Pero mama, matagal ko na po itong ipinagpaalam. Mahinang tugon ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pakiusap. 70 taon na po si tatay. Ito na lang po ang pagkakataon kong makasama siya sa espesyal niyang araw. Isang mapanguyat na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marites. Ang kanyang bayaw na kasalukuyang nagpipinta ng kuko sa kabilang panig ng sala. Sus, Celestina, 70 o 71. Pareho lang yun. Magsasaka lang naman ang tatay mo. Hindi naman siguro siya mag-e-expect ng grand celebration. Dito, darating ang mga kakilala ni Mama mula sa club. Nakakahiya naman kung wala ang katulong ng bahay na magsisilbi sa kanila, di ba? Nanlamig ang mga daliri ni Celestina. Ang pagtrato sa kanya bilang isang dakilang katulong sa loob ng 10 taon ay isang sugat na pilit niyang tinitiis. Ngunit ang maliitin ng kanyang ama ay isang laso na dumadaloy sa kanyang ugat. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, ang matulis na karayom na nakatusok pa sa tela ay bumaon sa kanyang hintuturo. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang dibdib. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang sumibol sa kanyang balat at mabilis na kumalat sa malinis at puting tela ng barong. Ang mantsa ay tila isang simbolo ng kanyang sariling puso. Dinudungisan at nilalapastangan ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Hindi niya naramdaman ang sakit ng tusok. Ang mas nararamdaman niya ay ang panliliit ng kanyang mundo. Ang bawat sulok ng marangyang bahay ng mga alkantara na kanyang nililinis araw-araw ay tila nagiging rehas na bakal na sumasakal sa kanya. Eksaktong pumasok sa silid si Eduardo, ang kanyang asawa. Sa isang sandali, sumilip ang pag-asa sa mga mata ni Celestina. Lumapit siya rito, ang dulo ng barong na may mantsa ng dugo ay pilit niyang itinatago sa likod. Eduardo, tulungan mo naman ako. Bulong niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Ang tatay, kailangan ko siyang puntahan. Isang araw lang, hihingi lang ako ng basbas sa kanya. Tumingin si Eduardo sa kanya. Ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. May dala itong sobre na tila mabigat sa kanyang kalooban. Celestina, pagbigyan mo na si Mama. At saka, iyong pera na naipon mo sa cabinet para sa biyahe mo. Huminto si Eduardo. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Ibinigay ko na kay Junjun. Kailangan niya ng pambayad sa utang sa kasino. Pamilya tayo, Celestina. Utang na loob natin kay Mama
ang lahat ng karangyaang ito, kaya huwag ka nang maging suwail. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Celestina. Ang perang iyon ay mula sa pagtitinda niya ng mga kakanin sa madaling araw bago magising ang kanyang biyenan. Bawat sentimo doon ay dugo at pawis niya para sa gamot ng kanyang ama at sa kaunting handa sa probinsya. Napabitaw siya sa hawak na barong. Bumagsak ang tela sa sahig. Ang mantsa ng dugo ay tila isang mata na nakatitig sa kanya, nagpapaalala ng kanyang kabiguan. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay naging abo. Wala siyang mailabas na luha. Ang sobrang sakit ay hindi na nadadaan sa pag-iyak. Ito ay isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng dambana na poprotektahan siya. Ngunit ngayon ay siya pang nagnanakaw ng kanyang huling hibla ng kaligayahan. Tiningnan niya si Mama Amalia na tila wala mang lang naririnig, patuloy sa paghanga sa sariling refleksyon. Sa katahimikang iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan mo hahayaang ubusin nila ang iyong pagkatao bago mo mapagtantong wala na palang natira sa'yo, kundi ang anino ng isang babaeng matagal mo nang pinatay? Tumalikod si Celestina at dahan-dahang lumakad patungo sa kusina. Iniwan ang barong sa maruming sahig. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang kanyang puso ay hindi na lamang kumakaba sa takot. May kung anong bagong pakiramdam ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungang kanyang dinanas. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang mahinang liwanag mula sa bukas na pinto ng refrigerator ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Nakatayo si Celestina sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa mong sa malapot at malamig na tubig na puno ng mga pinagkainan ng kanyang mga bayaw. Ang bawat pagkuskus niya sa mga plato ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba na unti-unti nang nauubos ang saysay. Walang patak ng luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ngunit ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may nakabara na tuyong tinik sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang banayad na pag-agos ng tubig mula sa gripo na tila isang malungkot na himig na nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Celestina. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito malakas, ngunit puno ng lalim at karanasan. Napalingon si Celestina at nakita si Chabelen na nakatayo sa may pintuan ng storage room. Ang matanda ay tila isang anino na naging tao. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng nakaraang pait at tiis. Si Tia Belen ang pinakamatandang naninilbihan sa pamilya Alcantara. Isang saksi sa lahat ng lihim na nakatago sa ilalim ng mga mamahaling alpombra ng bahay na ito. Tia Belen, gising pa po pala kayo. Mahinang tugon ni Celestina habang pinupunasan ang kanyang basang kamay sa kanyang suot na apron. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makintab na sahig. Kinuha niya ang tuyong basahan mula sa kamay ni Celestina. Nakita ko ang nangyari kanina. Ang bawat hapdi na nararamdaman mo, naramdaman ko rin yan 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit magkaiba tayo, anak. Ako ay nanatiling tikom ang bibig dahil wala akong sandigan. Ikaw ay may higit pa sa inaakala mo. Kumunot ang noo ni Celestina. Anong ibig ninyong sabihin? Wala na ako kahit ano, tiya. Kahit ang dignidad ko, unti-unti na nilang kinukuha. Ang tanging gusto ko lang ay makita ang tatay, pero pati iyon ay ipinagkait nila. Tumingin ng diretso si Chabelen sa mga mata ni Celestina, isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa. Akala mo ba ay nagkataon lang na pinigilan ka ni Amalia?
Akala mo ba ay dahil lang sa bisita ang dahilan kung bakit ayaw kanyang paalisin? Lumapit pa ang matanda at bumulong. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. May takot sa mga mata ng biyenan mo sa tuwing nababanggit ang pangalan ng tatay mo. May utang silang hindi nababayaran, Celestina. Isang utang na hindi pera ang halaga, kundi ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyong ito. Naramdaman ni Celestina ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lupa? Pero ang sabi ni Eduardo, minana nila ito sa mga ninuno nila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tia Belen. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga taong may kapangyarihan, ngunit ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Noong bata pa ang tatay mo, siya ang tunay na pinagkatiwalaan ng matandang Alcantara. May mga dokumentong nawala, mga pirma na pilit kinalimutan. Bakit mo, sa tingin mo, pilit na ipinapakasal si Eduardo sa iyo noon kahit tutol si Amalia sa simula? Dahil kailangan nilang itali ang iyong pamilya para hindi ka kailanman magtanong. Tila umiikot ang paligid ni Celestina. Ang bawat salita ni Tia Belen ay tila isang kidlat na nagbibigay ng liwanag sa madilim niyang kaisipan. Ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang pulubi na sinalba ng pamilya Alcantara. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan para lamang itago ang kanilang sariling kasalanan? Mag-ingat ka, Celestina. Babala ni Tia Belen habang dahan-dahang umaalis. Ang mga buhaya ay mas lalong nagiging mabagsik kapag nararamdaman nilang malapit ng mabunyag ang kanilang lungga. Hanapin mo ang sagot sa silid na laging nakakubli. Naiwang mag-isa si Celestina, ang lamig ng gabi ay tila hindi na niya nararamdaman. Sa halip, isang naglalagablab na kuryosidad ang pumalit sa kanyang pighati. Nang sumunod na araw, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa grandiosong pagtitipon ni Mama Amalia, binigyan si Celestina ng utos na linisin ang kwarto ng matanda. Isang gawaing madalang ipagkatiwala sa kanya dahil sa sobrang pagiging pihika ng biyenan. Habang nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng malaking kama ni Mama Amalia, ang kanyang kamay ay may nasalat na matigas at magaspang na bagay. Marahang iniurong ni Celestina ang kanyang katawan at hinila ang isang maliit na kahoy na kahon na nakatago sa pinakasulok sa likod ng isang tumpok ng mga lumang kumot. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng kahon. Sa loob niyon ay walang ginto o alahas. Sa halip, bumungad sa kanya ang mga piraso ng papel na tila sinadyang punitin ng pira-piraso ngunit hindi itinapon. Tila isang alaala na hindi kayang bitawan o isang ebidensya na hindi kayang sunugin. Kinuha ni Celestina ang mga piraso at sinubukang pagtabi-tabihin sa ibabaw ng sahig. Habang unti-unting nabubuo ang mga salita, ang kanyang hininga ay tila napatid. Ito ay isang lumang liham, may petsang 30 taon na ang nakalilipas. At sa dulo ng liham, ang lagdang nakasulat sa kupas na tinta ay hindi pangalan ng isang Alcantara. Ito ay ang lagda ng kanyang sariling ama, si Susing, na may kalakip na salitang kasunduan sa pagbabalik ng pagmamay-ari. Bago pa man niya mabasa ang kabuuan, narinig niya ang malalakas na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa pintuan. Ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pandinig. Mabilis niyang ikinubli ang mga piraso ng papel sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Sino ang papasok at ano ang gagawin ni Mama Amalia kapag nalaman niyang ang manugang na itinuring niyang alipin ay hawak na ang mitya na susunog sa kanyang kaharian? Ang mahinang pag-atungal ng pinto ay tila isang babala ng paparating na unos. Mabilis na isinilid ni Celestina ang mga piraso ng papel sa ilalim ng kanyang suot na apron, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Sa gitna ng kanyang kaba, pinilit niyang ituon ang pansin sa pagpupunas ng binti ng kama. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Bakit ang tagal mo dyan? Siguraduhin mong walang kahit isang butil ng alikabok ang matitira sa silid na ito. Dahil mamaya ay dito magpapahinga ang mga espesyal kong bisita. Ang boses ni Mama Amalia ay puno ng pagmamalaki at kapangyarihan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, ang kanyang suot na mamahaling terno na kulay lila ay tila sumasalamin sa kanyang pagiging dominante. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang agila na naghahanap ng anumang mali sa kilos ng kanyang manugang. Oo po, Mama. Malapit na po akong matapos. Mahinang tugon ni Celestina, hindi nangangahas na tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda dahil baka mabasa nito ang lihim na kanyang itinatago. Hindi nagtagal, ang buong mansyon ng mga Alcantara ay napuno ng ingay. Dumating na ang mga buhaya, ang mga kapatid ni Eduardo na sina Junjun at Marites, kasama ang kani-kanilang pamilya. Hindi ito isang pagtitipon ng pagmamahalan, kundi isang piging ng mga oportunista. Ang bawat halakhak nila ay tila mga patalim na sumusugat sa pandinig ni Celestina habang siya ay pabalik-balik sa kusina at sala. Dala ang mabibigat na tray ng pagkain. Inihain ni Celestina ang espesyal na luto ng kare-kare at kaldereta sa gitna ng hapagkainan. Ito ang mga pagkaing paborito ng kanyang tatay Susing, mga pagkaing binalak niyang lutuin para sa kaarawan nito sa probinsya. Ngunit ngayon ay nilalamon ng mga taong walang ibang ginawa, kundi laitin ang kanyang pagkatao. Grabe, Mama, ang sarap talaga ng luto ni Celestina. Sayang naman, kung mawawala siya rito sa bahay, wala na tayong chef na walang bayad. Uyam ni Marites habang punong-puno ng pagkain ang kanyang bibig. Speaking of which, kailan ba natin matatapos ang deal sa developer? Sabi kasi ni Eduardo, kailangan na nating pirmahan ang mga papers para makuha na natin ang down payment. Napatigil si Celestina sa paglalagay ng tubig sa baso ni Junjun. Nanigas ang kanyang katawan sa narinig. Ang bawat salita ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Huwag kang masyadong maingay, Marites, saway ni Mama Amalia habang sumusulyap ng masama kay Celestina. Lahat ay nasa plano, ang lupang ito ay atin at walang sino man ang makakahadlang sa gagawin nating pagbebenta. Isipin nyo na lang ang milyon-milyong makukuha natin. Makakabili na kayo ng mga gusto ninyong kotse at kondo. Isang malakas na tawanan ang sumunod, isang tawang puno ng kasakiman. Ang bawat subo nila ng pagkain ay tila pagkain sa laman at dugo ni Celestina. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ang mga piraso ng papel sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbabaga. Nagpapaalala sa kanya na ang lupang pinag-uusapan nila ay may madilim na kasaysayan. Isang kasaysayan na pilit nilang ibinaon para sa kanilang luho. Ang pinakamasakit para kay Celestina ay ang makita si Eduardo na nakaupo sa tabi ni Junjun, tumatango at tila sang-ayon sa bawat plano ng kanyang mga kapatid. Wala itong imik, walang kibo, habang ang kanyang asawa ay tinatrato na parang hangin sa gitna ng pagtitipon. By the way, Eduardo, muling nagsalita si Marites, ang kanyang boses ay tila may halong panunuya. Sigurado ka bang walang magiging problema sa waiver na pinirmahan ni Celestina nung nanganak siya sa ospital? Baka bigla siyang maghabol, alam mo naman mahirap na. Kumabog ang dibdib ni Celestina. Waiver? Anong waiver ang tinutukoy ni Marites? Naalala niya noong ipinanganak niya ang kanilang anak na pumanaw din agad. Isang panahong lugmok siya sa pighati at halos wala sa sariling kaisipan. May pinapirmahan sa kanya si Eduardo noon na akala niya ay mga papeles para sa hospital bill at sa libing ng kanilang sanggol. Lumingon si Eduardo kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-iwas. Wala nang problema doon, Marites. Hindi naman marunong bumasa ng legal terms si Celestina. Ang alam niya,
para sa ospital ang pinirmahan niya. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Celestina. Ang huling hibla ng pag-ibig at pagtitiwala na mayroon siya para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Ang hapdi ng pagkakaloko sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa anumang tindi ng trabahong dinanas niya sa bahay na yon. Habang ang pamilya Alcantara ay nagkakasiyahan sa kanilang nakaw na yaman, si Celestina ay dahan-dahang umatras patungo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Kung akala nila ay habang buhay siyang magiging mangmang at sunod-sunuran, nagkakamali sila. Ang bawat patak ng pawis at luha niya sa loob ng 10 taon ay magsisilbing mitya ng kanilang pagbagsak. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Celestina habang hinahawakan ng punit na papel sa kanyang bulsa. Gaano kaya kalakas ang magiging pagsabog kapag nalaman ni Mama Amalia na ang pinakamalaking lihim ng pamilya Alcantara ay hindi na lihim sa paningin ng babaeng itinuring nilang alipin. Muling humalakhak si Marites sa loob ng dining room. Ang tunog ay tila isang babala. Mabuti na lang talaga at nakuha natin ang pirma niya. Legal na sa atin ang lahat. Di ba, Mama? Napatigil ang lahat nang marinig ang tunog ng isang basong nabasag sa kusina. Isang malakas na pagbagsak ng kristal sa matigas na sahig na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang dumi-dumi mo talagang kumilos, Celestina. Maski simpleng baso, hindi mo mahawakan ng maayos. Nakakahiya ka sa harap ng mga bisita ko. Ang boses ni Mama Amalia ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa tensyon sa loob ng kusina. Hindi man lang tiningnan ng matanda kung nasugatan ba ang kanyang manugang. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kalat sa sahig ng kanyang mamahaling mansyon. Sa kabilang dako, ang mga halakhak ni na Marites at Junjun ay tila mga huni ng mga buwayang nagbubunyi sa kanilang tagumpay. Dahan-dahang lumuhod si Celestina sa malamig na sahig upang pulutin ang mga piraso ng kristal. Sa mga sandaling iyon, ang tanging ginagawa niya ay ang magtimpla ng mainit na tsaa para kay Eduardo dahil alam niyang masakit ang ulo nito mula sa trabaho. Ang malasakit na iyon, ang maliit na kilos ng pag-ibig na natitira sa kanyang puso, ay tila tinapon at tinapakan sa harap ng lahat. Naramdaman niya ang matalim na hapdi nang mabaon ang isang maliit na bubog sa kanyang palad. Hindi siya dumaing. Ang dugo na dahan-dahang pumatak sa puting tiles ay hindi kasing hapdi ng mga salitang naririnig niya kanina tungkol sa waiver. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong nagkadurog-durog at wala nang anumang pandikit ang makakabalik sa dati niyang anyo. Pasensya na po, Mama. Bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang buhay, walang kulay. Linisin mo yan at siguraduhin mong walang matitirang bakas. Pagkatapos, umakyat ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mong parang laging pinagkakaitan ng langit. Huling banat ng matanda bago bumalik sa sala para ipagpatuloy ang kanilang masayang plano. Nang matapos ang gulo sa kusina at dahan-dahang bumabalot ang katahimikan ng hating gabi sa buong mansyon, pumasok si Celestina sa kanilang silid. Nakita niya si Eduardo na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang ilang makakapal na dokumento. Ang silid, na dapat ay santuwaryo ng kanilang pagsasama, ay tila naging isang malamig na korte kung saan siya ay hinatulan nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon. Eduardo, tawag niya. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko kanina? Pinapirma mo ako sa isang waiver para isuko ang karapatan ko sa anumang ari-arian habang ako ay nagluluksa sa anak nating pumanaw. Napatigil si Eduardo, ngunit hindi siya tumingin kay Celestina. Marahas niyang inilapag ang mga papel sa bedside table. Para sa atin din ang ginawa ko, Celestina.
Mahirap lang tayo kung hindi tayo susunod kay Mama. Gusto mo bang habang buhay tayong maging ganito? Kapag naibenta ang lupa, magkakaroon tayo ng sariling buhay. Hindi mo na kailangang magsilbi rito. Pero Eduardo, anak natin ang nawala sa akin. At sa panahong iyon, ang tanging nasa isip mo ay kung paano ako lalamangan. Ang bawat salita ni Celestina ay tila mga luhang hindi mailabas, mga luhang naging bato sa kanyang lalamunan. Ang lupang iyon ay hindi sa kanila. Alam mo sa loob mo na may kinalaman ang tatay ko sa lupang pinag-aagawan ninyo. Tumayo si Eduardo at lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init. Tumigil ka na sa mga haka-haka mo. Utang na loob natin ang lahat sa pamilyang ito. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito dahil lang sa mga lumang kwento ng tatay mo. Tinitigan ni Celestina ang kanyang asawa. Sa mga mata ni Eduardo, wala na siyang nakitang pagmamahal. Tanging kasakiman at takot na mawalan ng luho ang natitira. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring naghukay ng libingan para sa kanyang dignidad. Nang makatulog si Eduardo, dahan-dahang bumangon si Celestina. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pagod na sa paghampas sa rehas ng hawla. Lumabas siya ng silid at dumaan sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Eduardo sa ibaba. Nakabukas ng bahagya ang pinto at may aninag ng liwanag mula sa loob. Sumilip siya at doon ay nakita niya si Eduardo. Nakausap si Junjun sa telepono. Bagaman akala niya ay tulog na ang asawa. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Eduardo ang naging huling pako sa krus na pinapasan ni Celestina. Oo, Junjun, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang mga dokumento para sa nursing home ni Mama. Sa oras na mapirmahan ang bilihan ng lupa at makuha natin ang pera, ililipat na natin siya doon. Hindi na natin siya kailangang tiisin dito sa bahay. At si Celestina? Wala siyang magagawa. Nakatali na siya sa atin. Napaatras si Celestina. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya pinagtaksilan, kundi handa ring itapon ang sariling ina para sa salapi. Ang buong pamilya Alcantara ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan at siya ang ginawa nilang biktima at saksi. Hanggang kailan magiging bulag ang puso sa katotohanang matagal na itong pinatay ng mga taong pinag-alayan nito ng buhay. Habang pabalik sa kanyang silid sa gitna ng kadiliman, ang bawat hakbang ni Celestina ay hindi na puno ng takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging biktima. Ngunit sa gabing ito, ang biktima ay natututo nang gumuhit ng sarili niyang tadhana. Ang bawat patak ng hamog sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi na kayang iluwal ng mga mata ni Celestina. Sa pagitan ng dilim at ng unang silay ng liwanag, nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay tila isang estranghero, maputla, may malalim na anino sa ilalim ng mga mata, at may mga labing tila nakalimot na kung paano bumuo ng isang nangiti. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi awa ang nararamdaman niya para sa sarili. Ang dating apoy ng pighati ay nagmula sa isang malamig at matigas na yelo ng determinasyon. Ang Celestina na laging yumuyuko, ang Celestina na laging humihingi ng paumanhin sa mga kasalanang hindi niya gawa, ay dahan-dahang namamatay kasabay ng pagpanaw ng huling bituin sa langit. Kinuha niya ang barong Tagalog na nahulog sa sahig kagabi. Sa ilalim ng bumbilya, kitang-kita ang mantsa ng kanyang sariling dugo na natuyo na sa puting tela. Imbes na itapon ito, kinuha niya ang kanyang karayom at pulang sinulid. Maingat, dahan-dahan, binurdahan niya ang mantsa ng dugo ng isang maliit na rosas, isang simbolo ng kagandahang sumibol mula sa sugat. Hindi na ito regalong iaabot niya
ng may pag-aalinlangan. Ito na ang kanyang bandila. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Eduardo mula sa pintuan ay puno ng pagtataka at bahagyang iritasyon. Kakagising lang nito. Ang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mukha ay bakas pa ang kapaguran ng kanyang mga lihim. Lumingon si Celestina. Sa halip na umiwas ng tingin, tinitigan niya ang kanyang asawa ng diretso. Isang titig na tila sumusukat sa lalim ng pagkatao nito. Inaayos ko lang ang nasira, Eduardo. Lahat ng bagay na may mantsa, pwedeng bordahang muli para magmukhang bago. Mahinahon niyang sagot. Bahagyang napaatras si Eduardo. May kakaiba sa boses ni Celestina. Wala na ang panginginig. Wala na ang pagsusumamo. Mabuti naman at natauhan ka na. Magluto ka na ng almusal. Gusto ni Mama ng sinangag at tuyo bago dumating ang mga abogado mamaya. Abogado? Tanong ni Celestina, habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang pananahi. Oo, para sa final signing ng dokumento sa lupa. Ayaw ni Mama ng anumang aberya. Sagot ni Eduardo bago pumasok sa banyo. Hindi man lang napapansin ang pait na gumuhit sa mga labi ng kanyang asawa. Pagbaba niya sa kusina, naroon na si Tia Belen tahimik na nagpapakulo ng kape. Nagkatinginan ng dalawa. Walang salitang lumabas. Ngunit sa higpit ng hawak ni Tia Belen sa balikat ni Celestina, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit, Celestina. Panahon na para buksan ang hawla. Bulong ng matanda bago nagpatuloy sa kanyang gawain. Sa buong oras ng almusal, si Celestina ay naging perpektong manugang. Siya ang naghain, siya ang nag-asikaso sa bawat kailangan ni Mama Amalia. At siya ang tahimik na nakikinig sa mga plano ni Marites at Junjun tungkol sa mga bagong gamit na bibilhin nila. Para siyang isang anino na walang sariling tinig, isang papel na madaling tupiin. Nakikita mo ba, Amalia? Ganyan ang tamang pagdidisiplina. Bulong ni Marites sa matanda, na sinagot naman ng isang mapagmalaking tango. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Celestina ay nakakuyom. Pinagmamasdan niya ang bawat isa sa kanila, ang paraan ng kanilang pagnguya, ang pagkislap ng kanilang mga mata sa tuwing nababanggit ang salapi, at ang kawalan nila ng pakiramdam sa taong nagsisilbi sa kanila. Itinatala niya ang bawat detalye, bawat kahinaan, at bawat kasinungalingan. Nang dumating ang mga abogado, pinatawag si Celestina sa sala. Ang mga dokumento ay nakalatag sa ibabaw ng lamesang nara, ang mga papel na tatapos sa kanyang ugnayan sa lupang kinalakihan ng kanyang ama. Celestina, kailangan mo lang pirmahan ang confirmatory deed na ito. Para lang ito sa paglilinis ng titulo, paliwanag ng abogado, habang sina Eduardo at Mama Amalia ay nakatingin sa kanya nang may halong pagmamadali at banta. Kinuha ni Celestina ang bolpen. Tumingin siya kay Eduardo, pagkatapos ay kay Mama Amalia. Ang katahimikan sa sala ay tila isang tali na lalong humihigpit sa bawat segundong dumaraan. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding na tila bawat segundo ay isang hakbang patungo sa bangin. Bakit mo tinititigan ang papel? Pirmahan mo na, Celestina. Marami pa kaming gagawin. Pagmamaktol ni Mama Amalia. Dahan-dahang ibinabaan ni Celestina ang bolpen. Lumingon siya sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. Isang dahan-dahang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ninangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila may dalang lason at talim. Bago ko po ito pirmahan, Mama. Eduardo, siguro ay mas mabuting basahin muna natin ang liham na nahanap ko sa ilalim ng inyong kama kagabi. Ang liham tungkol sa tunay na kasunduan ni Tatay Susing at ng yumaong Don Alcantara. Ang mukha ni Mama Amalia ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan? Ang baso ng juice na hawak ni Eduardo ay muntik na nitong mabitawan, habang ang bawat tao sa sala ay tila naging estatwa sa gulat.
Sa gitna ng tensyon at ng unti-unting pagguho ng kumpiyansa ng pamilya Alcantara, nanatiling kalmado si Celestina. Ang kanyang mga ngiti ay lalong lumalim, isang ngingiting puno ng panganib at pangako ng paghihiganti. Sino na ngayon ang may hawak ng baraha sa laro ng kapangyarihan at pagtataksil? Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat isa, na tanging ang mahinang ugong ng aircon ang nagpapaalala na hindi huminto ang mundo. Ang bawat mata ay nakatuon kay Celestina. Ang babaeng sa loob ng 10 taon ay tila isang piping saksi sa kanilang mga buhay. Ngunit ngayon ay siya mismong humahawak sa mitya ng isang pagsabog. Anong liham ang pinagsasabi mo? Ang boses ni Mama Amalia ay nanginig, bagaman pilit niyang pinatitigas ang kanyang anyo. Ang kanyang mga daliri na punong-puno ng mga gintong singsing ay tila may sariling buhay sa panginginig, habang mahigpit na nakahawak sa sandalan ng kanyang upuan. Ang putla ng kanyang mukha ay hindi na maitago ng makapal na makeup. Iyong liham po na nakatago sa isang maliit na kahon, mahinahong sagot ni Celestina. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na agos ng tubig sa batis, malamig, malinaw, at walang bakas ng galit. Nakalagay po doon na ang lupang ito ay ipinagkatiwala lang kay Don Alcantara para sa isang layunin, at may takdang panahon ang inyong pananatili rito. Sabi pa nga po sa sulat, ang tunay na nagmamay-ari ng pusod ng lupain ay ang pamilya ng taong pinagkaitan ninyo ng dangal. Kalokohan! Sigaw ni Marites, bagaman ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Eduardo, huwag kang maniwala sa kanya. Baka kung ano-anong basura lang ang nahanap niyan sa bodega. Mama, huwag mong hayaang sirain ng babaeng yan ang bilihan. Tumingin si Celestina kay Marites, pagkatapos ay kay Junjun na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang kinauupuan. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Basura po ba ang tawag ninyo sa katotohanan? O baka naman, mas basura ang plano ninyong itago ang lahat para lang makuha ang pera at pagkatapos ay itapon si Mama sa isang nursing home? Ang bawat salita ay tila isang palasong tumama sa gitna ng hapagkainan. Ang mukha ni Eduardo ay nag-iba ng kulay, mula sa pagkagulat ay naging isang madilim na anyo ng pagkahiya at takot. Ang mga abogado ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga panulat ay tila tumigil sa pagpirma sa mga dokumentong nakalatag. Celestina, tumigil ka na, bulyaw ni Eduardo. Tumayo siya at pilit na kinuha ang braso ng asawa. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong nursing home ang pinagsasabi mo? Dahan-dahang tinanggal ni Celestina ang kamay ni Eduardo sa kanyang braso. Ang kanyang kilos ay puno ng dignidad, isang bagay na matagal na nilang pilit na binubura sa kanya. Huwag kang mag-alala, Eduardo. Hindi ko sasabihin ang lahat dito, pero alam nating dalawa kung ano ang narinig ko kagabi. At alam din ni Mama ang totoo tungkol sa liham na yon. Lumingon si Celestina kay Mama Amalia. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang matikas na tindig ay nawala at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tanging mamang ang mga taong may malalim na itinatago ang nakakaalam. Mama! Malamig na tawag ni Celestina, ngunit may talim ang bawat pantig. Gusto niyo po bang basahin ko ang liham sa harap ng mga abogado? O baka mas gusto niyo pong kansilahin muna natin ang pagtitipon na ito para makapag-usap tayo ng masinsinan? Bilang pamilya, bilang mga taong may utang na loob sa isa't isa, ang paggamit ni Celestina sa katagang utang na loob ay tila isang malakas na sampal kay Mama Amalia. Ito ang sandatang laging ginagamit ng matanda laban sa kanya. At ngayon ay ibinabalik niya ito ng may mas matinding puwersa. Paalisin niyo sila.
Bulong ni Mama Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Paalisin niyo ang lahat. Eduardo, pauwiin mo muna ang mga abogado. Pero Mama, ang down payment. Reklamo ni Junjun, ngunit isang matalim na tingin mula sa matanda ang nagpatahimik sa kanya. Habang nagliligpit ng gamit ang mga abogado at ang kanyang mga bayaw ay padabog na lumalabas ng silid, na natiling nakatayo si Celestina sa gitna ng sala. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ay tila mas madaling langhapin. Ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang gumagaan. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at inilapit kay Mama Amalia. Uminom po muna kayo, Mama. Baka bigla kayong himatayin. Hindi niyo pa natatapos pakinggan ang lahat ng plano ko para sa pamilyang ito. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang sandali kung saan inayos ni Celestina ang laylayan ng terno ng kanyang biyenan. Isang kilos ng pagkalinga na tila tunay, ngunit sa likod niyon ay ang kapangyarihang siya na ang nagkokontrol sa sitwasyon. Anong gusto mo, Celestina? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Pera ba? Magkano ang kailangan mo para manahimik? Tumingin si Celestina sa kanyang asawa. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ngayon ay tinatrato siya na parang isang transaksyon. Hindi pera ang kailangan ko, Eduardo. Ang kailangan ko ay ibalik ninyo ang lahat ng ninakaw ninyo. Hindi lang ang lupa, kundi pati ang mga taon na itinuring ninyo akong basura. Huminto siya sandali at tumingin sa bintana, kung saan ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng isang madugong kulay sa langit. At sisimulan natin iyon sa pagpunta nating lahat sa probinsya bukas para humingi ng tawad sa tatay. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may kasama itong matinding banta. Paano tatanggapin ng hambog na si Mama Amalia ang utos ng isang manugang na dati ay inaapakan lang niya? At anong sikreto pa ang nakatago sa liham na hindi pa ganap na ibinubunyag ni Celestina? Ang gabi sa mansyon ng mga Alcantara ay hindi na kasing himig ng dati. Ang katahimikan ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa bawat pasilyo, na tanging ang mahinang lagutok ng lumang kahoy na sahig ang nagpapaalala na may mga taong gising pa at binubuhay ng sarili nilang takot. Sa loob ng kusina, naroon sina Marites at Junjun. Ang kaninang mga halakhak ng tagumpay ay napalitan ng pabulong na pag-aaway na puno ng pait. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga pinto ng cabinet ay tila mga buntong hininga ng pagkainis. Kasalanan mo ito, Junjun. Kung hindi mo sana pinilit na madaliin ang pirmahan, hindi sana magmamanman ang babaeng yan. Giit ni Marites habang marahas na hinahalo ang kanyang kape. Ang bawat pagtama ng kutsara sa porselanang tasa ay nagbibigay ng matinis na tunog na tila humihiwa sa hangin. Anong ako? Ikaw ang madaldal. Ipinagyabang mo pa ang waiver sa harap niya. Ganti ni Junjun, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ngayon, paano na ang utang ko sa kasino? Paano na ang mga reservation mo sa Hong Kong? Kapag hindi na tuloy ang bilihan, lahat tayo ay lulubog sa kumunoy. Mula sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Celestina. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na naging bahagi na ng arkitektura ng bahay. Pinakikinggan niya ang bawat salita, ang bawat pagguho ng kanilang pagkatao dahil sa pera. Sa loob ng 10 taon, ito ang pamilyang inalagaan niya, ang pamilyang inakala niyang magiging kanya. Ngunit ngayon, ay nakikita niya ang tunay nilang anyo, mga gutom na lobo na handang kainin ang isa't isa para sa isang pirasong buto. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dilim. Ang liwanag ng kusina ay tumama sa kanyang mukha at ang kanyang presensya ay tila isang biglang pagbaba ng temperatura ng paligid. Napatigil ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang nabasag. Masyado po kayong maingay, mahinang sabi ni Celestina. Baka magising si Mama.
Alam niyo namang kailangan niya ng lakas para sa biyahe natin bukas sa probinsya. Celestina, mag-usap tayo. Sabi ni Marites, pilit na binabalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Celestina. Ngunit ang lamig ng balat ng manugang ay nagpataas ng balahibo sa kanyang braso. Alam ko namang nagtatampo ka lang. Pamilya tayo, di ba? Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang at ibibigay namin. Huwag mo lang ituloy ang pananakot na, yan kay mama. Tiningnan ni Celestina ang kamay ni Marites. Ang bawat daliri nito na may mamahaling manicure ay tila mga galamay na nagnanais siyang muling gapusin. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi niyo po maiintindihan. Sagot ni Celestina, ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na telon na walang aninag ng emosyon. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Marites, tulad ng dangal ng tatay ko. At tulad ng katotohanang ikaw, Junjun, ay may sariling plano para sa shares ni Marites, hindi ba? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Marites kay Junjun. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Celestina ay tila isang mabilis na tumubong damo sa gitna ng kanilang kasakiman. Anong sinasabi mo? Tanong ni Junjun. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Wala lang, sabi ni Celestina habang tumatalikod. Narinig ko lang ang ilang usapan noon, pero huwag niyo nang isipin yun. Mas mabuting mag-empake na kayo. Malayo ang lalakbayin natin bukas at doon niyo malalaman kung sino sa inyo ang tunay na tapat kay mama. Habang paakyat ng hagdan, nasalubong ni Celestina si Eduardo. Nakatayo ang asawa sa tapat ng kanilang silid. Ang kanyang mukha ay tila isang guho ng dating matikas na lalaki. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay tila mabigat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Celestina, kailangan ba talagang gawin ito? Mapapahiya si mama sa probinsya, bulong ni Eduardo. Huminto si Celestina sa kanyang tapat. Isang golden moment ang nabuo nang ayusin niya ang kwelyo ng t-shirt ni Eduardo. Isang kilos na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang paghahanda sa isang taong bibitayin. Ang kahihiyan ay panandalian lang, Eduardo. Pero ang pagsisisi habang buhay yan. Tulad ng pagsisisi ko na minahal ko ang isang lalaking hindi kayang panindigan ang sarili niyang asawa. Sabi niya, ang kanyang tinig ay walang puot. Tanging isang malalim na pagod na mas masakit pakinggan kaysa sa sigaw. Pumasok siya sa loob ng silid at iniwan ang asawa na nakatayo sa labas, mag-isa sa dilim ng pasilyo. Sa loob, binuksan ni Celestina ang kanyang aparador at kinuha ang maliit na supot ng mga gamit na dadalhin niya. Doon, sa ilalim ng kanyang mga damit, ay nakatago ang isa pang lihim. Isang lumang litrato ng kanyang ina na pumanaw na may hawak na isang susi. Ang susi na yon ang tunay na dahilan kung bakit kailangan nilang bumalik sa probinsya. Hindi lang ito para sa isang tawad. Ito ay para sa isang pagbubukas ng isang lumang bodega kung saan nakatago ang huling ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa pamilya Alcantara. Ngunit habang nag-eempake, nakarinig si Celestina ng isang mahinang kaluskos mula sa kabilang panig ng dingding, mula sa silid ni Mama Amalia. Ang tunog ng pagpihit ng telepono at ang mahinang bulong ng matanda sa kabilang linya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag mong hayaang makarating ang sasakyan sa bayan ni Susing. Tapusin mo na ito bukas. Ang malamig na utos ni Mama Amalia sa kung sino man sa kabilang linya. Napatayo si Celestina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng panganib. Ang biyay ng akala niya ay napaamo na niya ay meron pa palang huling alas na handang pumatay para lamang manatili ang kanilang kasinungalingan. Makaliligtas ba siya sa lalakbayang daan? O ang biyaheng ito patungo sa katarungan ay magiging huling hantungan niya sa ilalim ng malalim na bangin? Nanigas ang buong katawan ni Celestina
habang ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malambot na tela ng kanyang mga damit sa loob ng maleta. Ang bawat salitang binitawan ni Mama Amalia sa kabilang linya ng telepono ay tila mga butil ng yelo na pumasok sa kanyang mga tainga at nanahan sa kanyang puso. Hindi lang pala lupa ang nais nilang kunin. Handa silang kumuha ng buhay para lamang mapanatili ang kanilang maruming dangal. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang masikip na hawla. Narinig ni Celestina ang banayad na paglalakad ni Mama Amalia sa kabilang silid, ang tunog ng paglipat ng mga gamit at ang marahang pagtikhim ng matanda na tila walang anumang masamang balak na binuo. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang malungkot na babala para sa darating na bukas. Dahan-dahang lumabas si Celestina ng kanyang silid, ang kanyang mga hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Kailangan niyang makausap si Tia Belen. Sa dulo ng madilim na pasilyo, malapit sa imbakan ng mga lumang gamit, nakita niya ang matanda na tila hinihintay talaga siya. Ang mukha ni Tia Belen sa ilalim ng malamlam na ilaw ay puno ng pag-aalala. Narinig mo, hindi ba? Bulong ni Tia Belen, ang kanyang boses ay tila isang marahang pagaspas ng pakpak sa dilim. Tia, papatayin nila ako. Panginginig na sagot ni Celestina. Lahat ay gagawin ni Mama para hindi kami makarating sa probinsya. Hinawakan ni Tia Belen ang nanginginig na mga kamay ni Celestina. Huwag kang matakot, anak. Ang katotohanan ang iyong magiging baluti. May kakilala akong driver na kinuha nila, si Mang Carding. Matagal na siyang may utang na loob sa akin, ngunit mag-ingat ka. Dahil hindi lang siya ang kasama sa plano. May iniabot ang matanda na isang maliit na pouch na yari sa pelos. Isuot mo ito. Ito ang rosaryo ng nanay mo. Huwag mong bibitiwan kahit anong mangyari sa daan. Isang golden moment ang nabuo ng yakapin ni Celestina ang matanda. Ang tanging tao sa bahay na yon na nagparamdam sa kanya na siya ay may halaga. Ang amoy ng luma at tuyong bulaklak sa suot ni Tia Belen ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting lakas upang harapin ang kamatayan kung kinakailangan. Sumapit ang umaga nang may kasamang mabigat na ulap. Ang sikat ng araw ay tila pilit na sumisilip sa pagitan ng mga abuhing panganurin. Sa tapat ng mansyon, nakaparada ang isang itim na van. Ang makina nito ay naglalabas ng isang banayad at tuloy-tuloy na ugong, tila isang hayop na naghihintay ng kanyang biktima. Lahat ay naroon. Si Mama Amalia na nakasuot ng malaking sunglasses, tila isang reynang maglalakbay. Sina Marites at Junjun na panay ang bulungan, at si Eduardo na tila isang aninong sumusunod sa kanyang ina. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Mama Amalia. Ang kanyang boses ay tila musika na puno ng kaplastikan. Celestina, sa harapan ka na maupo sa tabi ng driver para maalalayan mo kami kung may kailangan kami sa daan. Naramdaman ni Celestina ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang pagpaupo sa kanya sa harap ay bahagi ng plano, ang pinakamadaling posisyon para sa isang aksidente. Tumingin siya sa driver, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi si Mang Carding ang nasa likod ng manibela. Isang lalaking may malapad na balikat at nakatitig ng diretso sa kalsada ang naroon. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Nasaan si Mang Carding? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Masama ang pakiramdam niya, kaya nagpadala ang agency ng kapalit. Mabilis na sagot ni Junjun habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Sumakay si Celestina, ngunit bago isara ang pinto, lumingon siya sa bintana ng mansyon. Nakita niya si Tia Belen na nakatayo doon. Ang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Habang tumatakbo ang sasakyan papalayo sa lungsod at papasok sa mga palikulikong daan patungo sa probinsya, ang katahimikan sa loob ng van ay tila isang tali na lalong humihigpit. Ang bawat pagpreno at pagliko ng sasakyan ay nagbibigay ng matinding kaba sa dibdib ni Celestina.
Napansin niyang ang driver ay panay, ang sulyap sa side mirror. Tila may hinihintay na hudyat. Ang ganda ng tanawin, di ba? Uyam ni Marites mula sa likod. Sayang at baka ito na ang huling beses na makikita natin ang ganitong kagandahan. Humigpit ang hawak ni Celestina sa rosaryo sa loob ng kanyang bulsa. Biglang bumilis ang takbo ng sasakyan. Ang mga puno sa paligid ay tila nagiging malabong mga guhit na berde. Napansin ni Celestina na papalapit sila sa isang matarik na bangin at sa halip na magbagal, lalong diniinan ng driver ang apak sa gasolinador. "Kuya, dahan-dahan lang!" Sigaw ni Eduardo, ngunit hindi kumibo ang driver. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Celestina sa side mirror ang isang itim na truck na mabilis na sumusunod sa kanila. Pilit silang ginigipit patungo sa gilid ng bangin. Ang tunog ng pagkiskis ng mga gulong sa magaspang na kalsada ay tila isang hiyaw ng kamatayan. Lumingon si Celestina kay Mama Amalia. Ang matanda ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang malamig na bato. Walang bakas ng takot. Tanging isang malupit na paghihintay. "Mama, itigil niyo ito!" Sigaw ni Celestina. Ngunit isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong sasakyan nang mabangga sila ng truck mula sa likuran. Ang sasakyan ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Ang mundo sa paningin ni Celestina ay nagsimulang umikot. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paghahanap ng katarungan? O simula pa lamang ito ng isang mas malaking bangungot para sa mga Alcantara? Dito na ba matatapos ang lahat, tatay? Ang tanong na yon ay tila isang piping pagsusumamo na naglakbay sa isipan ni Celestina habang ang mundo sa kanyang paligid ay nagiging isang malabong pag-ikot ng kulay berde, asul at abuhin. Ang amoy ng sunog na goma mula sa mga gulong na pilit kumakapit sa kalsada ay humahalo sa malansang amoy ng kalawang at takot. Ang bawat pagtama ng truck sa likuran ng kanilang sasakyan ay tila isang higanting kamao na dumudurog sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Ang tunog ng pagyukot ng bakal ay tila isang masakit na hiyaw ng isang naghihingalong hayop. Hindi ito isang mabilis na pangyayari. Sa paningin ni Celestina, ang bawat segundo ay dahan-dahang humahaba. Nakita niya ang driver na binitiwan na ang manibela at tumalon palabas ng pinto. Bago pa man tuluyang sumadsad ang sasakyan sa gilid ng matarik na daan. Isang matinding pagyanig ang yumanig sa buong pagkatao ni Celestina nang ang kanang gulong sa harapan ay tuluyang nawalan ng lupang tinituntungan. Ang sasakyan ay huminto sa isang nakapangingilabot na anggulo. Kalahati ng katawan nito ay nakalutang na sa kawalan, habang ang likuran ay bahagyang nakasabit sa isang matigas na ugat ng puno at sa bigat ng mga taong nasa loob. Katahimikan. Isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agas ng krudo mula sa nabasag na tangke at ang dahan-dahang pag-ugoy ng sasakyan sa tuwing may iihip na hangin mula sa bangin. Sa loob ng van, ang bawat hininga ay tila isang kasalanan. Walang sino mang nangahas na gumalaw dahil ang bawat maliit na kilos ay maaaring maging mitya ng kanilang tuluyang pagkahulog sa madilim at malalim na hukay sa ibaba. Dahan-dahang iminulat ni Celestina ang kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay may malalim na sugat at ang mainit na dugo ay dahan-dahang gumugulong pababa sa kanyang pisngi, tila isang pulang luha na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Lumingon siya sa kanyang tabi. Ang upuan ng driver ay bakante na. Pagkatapos, dahan-dahan na siyang sumulyap sa rearview mirror na bahagyang nakalawit. Doon, nakita niya ang refleksyon ni Mama Amalia. Ang matanda ay hindi sumisigaw. Hindi rin ito umiiyak. Nakaupo ito ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling terno. Ngunit ang pinakanakapangingilabot ay ang kanyang mga mata. Malamig, walang pakiramdam, at nakatitig ng diretso sa likod ng ulo ni Celestina.
Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng matanda, kahit na ang sarili niyang mga anak ay kasama sa bingit ng kamatayan. Ma, Mama, tulong. Ang boses ni Eduardo mula sa likuran ay puno ng panginginig at iyak. Ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang pangalan ay ngayon ay tila isang batang nawawala sa dilim. Junjun, huwag kang gumalaw. Marites, huwag kang pumunta sa kaliwa. Eduardo, mamamatay tayo. Ang anak ko, ang pamilya ko. Ang hagulgol ni Marites ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa natitirang katatagan ng loob ni Celestina. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang mga damdamin, nanatiling kalmado si Celestina. Isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Isang golden moment ng kalinawan sa gitna ng trahedya. Kinuha niya ang rosaryo ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Ang lamig ng mga butil nito ay tila nagbigay sa kanya ng init na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Tumahimik kayo. Ang sigaw ni Celestina ay hindi malakas, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Kung gusto ninyong mabuhay, makinig kayo sa akin. Dahan-dahang ibinaling ni Celestina ang kanyang tingin kay Mama Amalia sa salamin. Alam ko po, Mama. Alam ko na kayo ang nag-utos nito. Handa kayong mamatay. Isama ang inyong mga anak. Huwag lang mawala ang inyong kapangyarihan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mama Amalia. Wala kang ebidensya, Celestina. At kung mahuhulog tayo, ang lahat ng alam mo ay ibabaon din ng lupang ito. Maling-mali po kayo, bulong ni Celestina. Dahil ang lahat ng dokumento, ang lahat ng katotohanan ay wala sa sasakyang ito. Ipinadala ko na ang lahat kay Tatay Susing bago pa tayo umalis. Ang nasa akin lang ay mga kopya. Isang kasinungalingan iyon, isang desperadong sugal para sa kanilang kaligtasan. Ngunit nakita ni Celestina ang pagdaan ng takot sa mga mata ng matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang maskara ng kapangyarihan ni Mama Amalia ay nagkaroon ng lamat. Ngayon, Eduardo, Junjun, dahan-dahang lumabas kayo sa pinto sa likod. Isa-isa lang, utos ni Celestina. Mauna ka na, Marites. Huwag kang tatalon. Dahan-dahan lang ang bawat hakbang. Nagsimula ang maingat na paglikas. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng nakapangingilabot na tunog ng pagkiskis ng metal sa bato. Si Celestina ang huling naiwan sa harapan, habang si Mama Amalia naman ang huli sa gitnang upuan. Nang makalabas na ang lahat ng mga anak, tanging ang biyenan at ang manugang na lamang ang natira. Ang sasakyan ay muling umugoy ng mas malakas. Isang malaking bato sa ilalim ng gulong ang tuluyang bumigay at gumulong pababa sa bangin. Celestina, halina na! Bilisan mo! Sigaw ni Eduardo mula sa ligtas na bahagi ng kalsada, ngunit hindi siya lumalapit upang tulungan ang kanyang asawa. Nakatayo lang siya doon, takot na baka madamay sa pagkahulog. Tiningnan ni Celestina si Mama Amalia. Ang pinto sa tabi ng matanda ay naipit at hindi mabuksan. Ang tanging paraan para makalabas ang biyanan ay ang gumapang patungo sa harapan. Sa pwesto ni Celestina, iwan mo na ako. Malamig na sabi ni Mama Amalia. Iyan naman ang gusto mo, di ba? Ang mamatay ako para makuha mo ang lahat? Huminga ng malalim si Celestina. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang pagkatao ay mas malakas kaysa sa kanyang poot. Hindi ako katulad ninyo, Mama. Ang katarungang hinahanap ko ay hindi dadaan sa kamatayan, kundi sa pagharap ninyo sa inyong mga kasalanan. Inabot ni Celestina ang kanyang kamay patungo sa likod. Gumalaw kayo, Mama. Ngayon na. Sa gitna ng panginginig, inabot ni Mama Amalia ang kamay ni Celestina. Ang balat ng matanda ay tila isang tuyong papel, walang buhay. Sa paghila ni Celestina sa kanyang biyenan, isang malakas na tunog ng pagkabali ng ugat ng puno ang umalingaw-ngaw. Ang sasakyan
ay biglang tumagilid ng higit pa. Nagawa nilang makalabas sa huling sandali. Pagkatalon nila sa matigas na kalsada, ang van ay tuluyang bumitaw at nahulog sa kadiliman ng bangin. Ang tunog ng pagkawasak nito sa ibaba ay tila isang malakas na kulog na nagtapos sa isang kabanata ng kanilang buhay. Nakahiga si Celestina sa lupa. Hinihingal, ang kanyang puso ay tila gustong sumabog. Lumapit si Eduardo at pilit siyang itinayo. Ngunit itinulak niya ito. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga bayaw, at sa kanyang biyenan, na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng kalsada, gulong-gulo at talunan. Ang truck na bumangga sa kanila ay matagal nang wala. Ang tanging natira ay ang malamig na hangin ng probinsya at ang katotohanang muntik na silang maging bahagi ng lupang pilit nilang kinukuha. Hindi pa tayo tapos, mahinang sabi ni Celestina habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Maglalakad tayo hanggang sa bayan at doon, sa harap ng tatay ko, malalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagbabayad puri. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad sa madilim na kalsada, napansin ni Celestina ang isang bagay. Ang rosaryo na hawak niya. Ang krus nito ay wala na. Nahulog ito sa loob ng sasakyan. At sa loob ng krus na yon nakatago ang maliit na microfilm na ibinigay sa kanya ni Tia Belen bago sila umalis. Ang tanging ebidensyang hindi kopya. Napatigil si Celestina. Ang kanyang puso ay muling binalot ng kaba. Paano niya mapapatunayan ang lahat kung ang huling alas niya ay kasamang nabaon sa ilalim ng bangin? At sino ang itim na truck na tila nagmamasid pa rin sa kanila mula sa kabilang panig ng bundok? Celestina, bilisan mo naman. Hindi mo ba nakikita? Pagod na si Mama. Tapos kailangan pa nating maglakad sa gitna ng kadilimang ito? Ang boses ni Eduardo ay punong-puno ng reklamo. Tila ba siya ang biktima sa trahedyang kapapaloob lang nila? Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, na tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang gabay, ang bawat hakbang ni Eduardo ay may kasamang buntong hininga ng pagkainis dahil sa dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Wala man lang siyang pakialam sa dugong patuloy na nanunuot sa panyo na nakatali sa noo ni Celestina. Huminto si Celestina sandali. Ang kanyang hininga ay tila isang kapos na hiyaw sa gitna ng masukal na kagubatan. Naramdaman niya ang matinding pintig sa kanyang sentido. Ang bawat tibok ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sugat. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking hinila niya mula sa bingit ng kamatayan ay wala man lang kakayahang magtanong kung ayos lang ba siya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa pagod. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay pilit na kinakapa. Ang isang bagay na dapat ay naroon. Wala na ang malamig na butil ng rosaryo. Wala na ang krus na naglalaman ng microfilm. Ang huling piraso ng katotohanan na magpapalaya sa kanya at sa kanyang ama. Naramdaman ni Celestina ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ang kanyang puso ay pinipiga ng isang malupit na kamay. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang bawat hapdi ng pang-aapi na kanyang tiniis. Lahat ba iyon ay mawawalan ng saysay dahil lamang sa isang aksidenteng binuo ng kasamaan? Ang kawalan ng ebidensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa kanyang pag-asa. Ano ba, Celestina? Tulala ka na naman ba dyan? Muling bulyaw ni Eduardo. Maghanap ka ng matitirhan natin dito. Hindi pwedeng dito tayo sa kalsada magpalipas ng gabi. Tumingin si Celestina kay Eduardo, pagkatapos ay kay Mama Amalia na inaalalayan ni Nina Marites at Junjun. Ang matanda ay tila isang lantang bulaklak, ngunit ang kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay tila mga buhay na uling na nagmamasid sa bawat kilos ni Celestina. May maliit na kapilya sa unahan. Mahinang sagot ni Celestina, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Doon muna tayo magpahinga.
Pagdating nila sa kapilya, ang amoy ng lumang kahoy at natutunaw na kandila ay sumalubong sa kanila. Ang katahimikan sa loob ay tila isang banal na yakap, ngunit para sa pamilya Alcantara, ito ay isang lugar ng paghuhukom. Umupo si Mama Amalia sa unang hanay ng mga bangko. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni ng pagod. Bakit mo ako iniligtas, Celestina? Ang tanong ni Mama Amalia ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa gitna ng katahimikan. Hindi ito nakatingin sa manugang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa rebulto ng Birheng Maria sa harapan. Hindi ko po hiniling ang kamatayan ninyo, Mama. Tugon ni Celestina habang dahan-dahang nauupo sa sahig dahil ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang gusto ko lang ay makita ninyo ang dumi sa inyong mga kamay habang buhay pa kayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ang dumi sa aking mga kamay ay ginto para sa aking mga anak. At ngayong wala na ang sasakyang yon, wala ka ng ebidensya. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita kong nahulog ang rosaryo mo sa ilalim ng upuan bago tayo tumalon. Wala ka ng alas, Celestina. Pagbalik natin sa Maynila, ikaw pa rin ang talunan. Naramdaman ni Celestina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam ng matanda. Pinanood nito ang kanyang huling pag-asa na lamunin ng bangin. Ang bawat plano ni Celestina ay tila mga abon na tinangay ng hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig nila ang isang tunog mula sa labas. Ang malakas na ugong ng isang sasakyan na paparating. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang higanting mata na tumatagos sa mga bintana ng kapilya. Ang tunog ng pagpreno sa ibabaw ng graba ay tila isang babala. Napatayo si Eduardo at Junjun. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang truck! Bumalik sila para tapusin tayo. Sigaw ni Junjun. Bumukas ang pinto ng kapilya. Isang matangkad na bulto ng tao ang pumasok. Ang kanyang anyo ay nakakubli sa liwanag ng headlights mula sa labas. Ang bawat hakbang nito sa lumang sahig ay nagbibigay ng isang malakas na tunog ng awtoridad at bigat. Nang dahan-dahang masanay ang mga mata ni Celestina sa liwanag, nakita niya ang lalaking nakatayo sa pintuan. Hindi ito ang driver ng truck. Hindi rin ito isang estranghero. Ito ay si Tatay Susing. Nakatayo ang matanda. Tuwid ang likod kahit sa edad na 70. Hawak ang isang lumang gasera. Ngunit ang mas nakakagulantang ay ang taong nasa likuran niya. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Hawak ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Susing! Ang bulong ni Mama Amalia ay tila isang hiyaw ng isang taong nakakita ng multo. Tapos na ang pagtatago ninyo sa dilim, Amalia. Ang boses ni Tatay Susing ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kapilya. At Celestina, anak, huwag kang mag-alala sa nawala mong rosaryo. Dahil ang katotohanan ay hindi nakatago sa microfilm, kundi sa taong matagal na ninyong inakalang patay na. Sino ang taong tinutukoy ni Tatay Susing? At paano nalaman ng matanda ang tungkol sa aksidente sa gitna ng liblib na bundok? Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagkahulog ng sasakyang yon, Amalia? Ang katotohanan ay hindi parang bakal na nayuyupi o nababasag. Ang katotohanan ay humihinga at ngayon ay narito na siya para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Ang boses ni Tatay Susing ay tila isang hatol na nagmula sa kabilang buhay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi at pagpapakumbaba, ay naglalagablab ngayon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kapilya. Sa likuran niya, ang mga anino ng mga pulis ay tila mga bantay ng katarungan na hindi na mapipigilan. Napakapit si Celestina sa dulo ng upuang kahoy. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa magaspang na ukit niyon. Ang dugong nanunuyo sa kanyang noo ay tila naging isang koronang tinik. Nagpapaalala sa bawat taon ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng bubong ng mga Alcantara. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang isang lihim na hindi niya kailanman inakala. "Tatay, anong ibig ninyong sabihin?" Bulong ni Celestina. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na kristal na malapit ng mabasag. Dahan-dahang tumabi ang mga pulis upang bigyang daan ang isang taong dahan-dahang naglalakad, inaalalayan ng isang saklay. Ang bawat tunog ng pagtama ng kahoy na saklay sa semento ay tila isang mabigat na tibok ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nang makita ni Mama Amalia ang mukha ng lalaking papalapit, ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay, dahilan upang mapaluhod siya sa harap ng dambana. Hindi, hindi maaari. Patay ka na. Nakita ko ang paglubog ng barko, 30 taon na ang nakalilipas. Hiyaw ni Mama Amalia. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding kilabot. Ang lalaking may saklay ay tumigil sa tapat ni Mama Amalia. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang tila salamin ng mga mata ni Celestina. "Ang kasamaan mo, Amalia, ay hindi kayang lamunin ng dagat. Ako si Ricardo Alcantara, ang tunay na tagapagmana ng lupang ito. Ang asawang akala mo ay naitapon mo na sa limot para lamang mapangasawa ang aking pinsan at makuha ang kapangyarihan." Naramdaman ni Celestina ang pag-ikot ng paligid. Si Ricardo? Ang tunay na asawa ni Amalia bago ang ama ni Eduardo? Ang bawat kwento na narinig niya tungkol sa kasaysayan ng pamilya ay tila isang makapal na usok na ngayon ay unti-unting napapawi. Ang lahat ng pagmamaliit sa kanya, ang pagtawag sa kanya na pulubi. Lahat ba yon ay para lamang pagtakpan ang katotohanang si Mama Amalia, mismo ang isang impostora? Eduardo, anak, huwag kang maniwala sa kanila, sigaw ni Mama Amalia habang pilit na humahawak sa binti ng kanyang asawa. Mga baliw sila, nagpapanggap lang ang taong iyan. Tumingin si Eduardo sa kanyang ina, pagkatapos ay sa lalaking nagngangalang Ricardo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkalito at takot. Totoo ba? Totoo ba na ang lahat ng yaman natin ay galing sa isang malaking kasinungalingan? Ang mas masakit, Eduardo, singit ni Tatay Susing, ang kanyang tinig ay puno ng pait, ay ang katotohanang si Celestina. Si Celestina ang tunay na apo ni Ricardo sa una niyang asawa bago siya pinagtaksilan ni Amalia. Ang lupang ito ay hindi sa inyo. Ito ay kay Celestina mula pa sa simula. Inalagaan niyo ang taong dapat ay nagmamay-ari ng lahat, ngunit itinuring ninyo siyang aso. Ang pagka-vulnerable ni Celestina sa mga sandaling iyon ay hindi na kayang ilarawan. 10 taon siyang nagsilbi bilang alila sa sarili niyang lupain. 10 taon siyang humingi ng paumanhin sa mga taong magnanakaw. Ang bawat pagtitiis niya, ang bawat utang na loob na isinumbat sa kanya, lahat ay isang malupit na biro ng tadhana. Isang golden moment ang namagitan ng lumapit si Ricardo kay Celestina. Inabot nito ang kanyang magaspang na kamay at hinawakan ng pisngi ng dalaga. Ang init ng palad nito ay tila nagpawi sa lahat ng lamig na naramdaman ni Celestina sa loob ng 10 taon. Walang salita, tanging ang pagdaloy ng luha sa kanilang mga mata ang nagpaliwanag sa lahat. "Anak, pasensya na kung ngayon lang ako nakarating," mahinang sabi ni Ricardo. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong iyon, isang matinis na tawa ang bumalot sa kapilya. Si Mama Amalia ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi na siya ang matandang takot. Siya na muli ang kontrabida na handang sumunog sa lahat bago pa siya maabo. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Walang ebidensya, walang papel. Ang lahat ng dokumento ay nasa ilalim na ng bangin kasama ng sasakyan ninyo. Sigaw ni Amalia habang itinuturo ang madilim na labas. "Magkakamatayan muna tayo bago niyo makuha ang titulong nasa pangalan ko."
Lumingon si Junjun at Marites sa kanilang ina. Ang kanilang mga mukha ay tila mga hayop na handang lumaban para sa huling piraso ng karne. Tama si Mama. Hindi kami aalis dito. Amin ang lupang ito. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit. Ngunit si Mama Amalia ay biglang bumunot ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang lason na matagal na niyang inihanda para sa kanyang sarili kung sakaling dumating ang araw na ito. Huwag kayong lalapit. Kung mawawala ang lahat sa akin, walang matitira kahit kanino. Banta ng matanda. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng kapilya ay tila naging isang matalim na kutsilyo. Sa gitna ng tensyong ito, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Celestina. Hahayaan ba niyang mamatay ang biyenan nang hindi ito nagbabayad sa batas? O itataya niya muli ang sarili para sa isang katarungang tila mailap pa rin? Habang ang lahat ay nakatuon kay Mama Amalia, nakita ni Celestina si Eduardo na dahan-dahang gumagalaw patungo sa likod ng kanyang ina. Ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Eduardo ay tila isang mitya na anumang sandali ay sasabog. Kanino papanig ang asawang minsan niyang minahal? Ang bawat kislap ng maliit na bote sa kamay ni Mama Amalia ay tila isang mapang uyat na bituin sa gitna ng kadiliman ng kapilya. Ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ay humahalo sa matapang na amoy ng kemikal na nagmumula sa hawak ng matanda. Sa harap ng dambana, kung saan dapat ay nananahan ng kapayapaan, ang puot ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Isang hakbang pa, Ricardo. Isang lapit pa, Celestina. At sisiguraduhin kong sa kabilang buhay niyo na lang mapapakinabangan ang lupang ito. Ang boses ni Mama Amalia ay pumiyok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong sakim sa kapangyarihan ang nakakaalam. Napatigil ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ni Celestina ay tila isang tambol na naghuhudyat ng panganib. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng nanakit ng api, at nagtangkang pumatay sa kanya. Ngunit sa halip na galit, isang malalim na awa ang bumalot sa kanyang puso. Nakita niya ang isang reynang nawalan ng korona, isang babaeng ang tanging kayamanan ay isang titulong gawa sa kasinungalingan. Mama, itigil niyo na yan, mahinang sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ubusin mo man ang lason na yan, hindi mo madadala ang mansyong yon sa hukay. Ang bawat haligi ng bahay na yon ay nakatayo sa mga luha ko at sa dugo ng pamilya ko. Hindi mo ba napapansin? Ang lupang pilit mong kinakapitan ay matagal na kaming kinikilala bilang tunay na may-ari. Anong alam mo? Hiyaw ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang inilalapit ang bote sa kanyang mga labi. Kinuha ko ang lahat. Pinaghirapan ko ang posisyong ito. Sa mga sandaling iyon, isang golden moment ang namagitan. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, ang tunog ng kanyang saklay sa sahig ay tila isang mabagal na martsa ng katarungan. Amalia, ang paghihirap na galing sa pandaraya ay hindi kailanman magiging pag-aari. Noong itinulak mo ako sa dagat 30 taon na ang nakalilipas, inakala mong napatay mo na ang katotohanan. Pero tignan mo kami ngayon, si Susing na naging kapatid ko sa hirap at si Celestina na bunga ng aking dugo. Narito kami para palayain ka sa sarili mong bilangguang gawa sa ginto. Biglang gumalaw si Eduardo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Tama na po. Please, Ma. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pilit na inaagaw ang bote ng lason. Isang matinding vatlon ang nangyari. Ang tunog ng pagkiskis ng mga sapatos sa sahig at ang mga hiningang kapos ay pumuno sa kapilya. Sa isang iglap, tumilamsik ang bote
at bumagsak sa matigas na semento na nagresulta sa pagkalat ng isang asul na likido na tila isang mapanganib na lawa sa paanan ng dambana. Ang amoy nito ay nakasusulasok, isang patunay na handangang tapusin ng matanda ang lahat. Wala na, wala na. Hagulgol ni Amalia habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa bisig ni Eduardo. Ang kanyang matikas na anyo ay naglaho at ang tanging natira ay isang matandang babaeng takot na harapin ang bukas na walang yaman. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis at inalalayan ang matanda. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni Amalia ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Sumunod na pinusasan sina Junjun at Marites na ang mga muka ay punong-puno ng pagkasuklam at pagtataksil sa isa't isa. Celestina, tawag ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo habang nakatingin sa kanyang asawa. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Maniwala ka. Tinitigan siya ni Celestina. Ang lalaking 10 taon niyang tinawag na asawa. Ang lalaking hindi siya nagawang protektahan sa harap ng sarili nitong ina. Eduardo, ang hindi mo pag-alam ay hindi sapat na dahilan para sa pananahimik mo sa tuwing inaapakan ako. Ang sugat sa puso ko ay hindi galing sa galit ni Mama Amalia, kundi sa kawalan mo ng kibo. Tinalikuran siya ni Celestina at lumapit sa kanyang tatay Susing at kay Ricardo. Naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama, isang yakap na tila nagpagaling sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Tapos na, anak. Makakauwi na tayo sa tunay nating tahanan, bulong ni Tatay Susing. Habang inilalabas ang mga alkantara mula sa kapilya, ang sikat ng araw ay unti-unti nang sumisikat sa silangan, nagbibigay ng ginintoang kulay sa paligid. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Celestina ang driver ng truck na kanina ay nagmamasid. Nakatayo ito sa malayo, may hawak na radyo, at may binubulong na tila isang ulat sa kung sino man. Naramdaman ni Celestina ang isang biglang panlalamig. Ang pagkakaaresto kay Mama Amalia ay tila simula pa lamang ng isang mas malalim na sabwatan. Sino ang taong nasa likod ng itim na truck? At bakit tila hindi pa tapos ang panganib kahit nasa kamay na ng batas ang kanyang mga kaaway? Lumingon si Ricardo kay Celestina. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Anak, hindi lang si Amalia ang may gustong mawala ako. May mas malaking puwersa ang nagpopondo sa kanilang plano sa lupa. Ang katarungang nakuha natin ngayon ay mitya pa lamang ng isang mas malaking digmaan. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagtatangkang pagpatay? Kay Ricardo, 30 taon na ang nakalilipas. At anong gagawin ni Celestina ngayong ang yaman at kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na? Ngunit ang kanyang buhay ay mas lalong nanganib. Ang ginintuang sikat ng araw ay unti-unting humahaplos sa mga luntiang dahon ng niyog. Ngunit ang liwanag na ito ay tila hindi kayang pawiin ang bigat na nananahan sa dibdib ni Celestina. Habang lulan sila ng sasakyan ng mga pulis patungo sa kabayanan ng kanilang probinsya, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na 10 taong naglinis, nagluto, at nagsilbi sa mga taong nagnakaw ng kanyang pagkatao. Sa kabilang sasakyan, tanaw niya ang anino ni Mama Amalia sa likod ng rehas na bintana. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang marangyang terno ay lukot-lukot na at puno ng dumi. Isang matinding kabaligtaran sa hambog na reyna na nakilala ni Celestina sa Maynila. Ngunit ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang paalala na ang katarungan ay may kaakibat na panibagong pasanin. Huwag kang malunod sa iyong iniisip, anak. Mahinang sabi ni Tatay Susing habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Celestina. Ang bawat sugat ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Narito na tayo sa dulo ng iyong pagtitiis. Pero tatay, ang sabi ni Lolo Ricardo, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ito nangyari. Tugon ni Celestina. Ang kanyang boses
ay tila isang marahang bulong na tinatangay ng hangin. Paano kung hindi pa rin tayo ligtas? Pagdating sa maliit at payak na bahay ni Tatay Susing, ang amoy ng tuyong damo at sariwang gatas ng kalabaw ay sumalubong sa kanila. Ito ang tahanang matagal na ipinagkait kay Celestina. Isang golden moment ang nabuo nang huminto si Celestina sa tapat ng pintuan. Nakita niya ang isang lumang silya sa beranda kung saan madalas siyang kinikwentuhan ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila isang alaala na pilit niyang binabalikan. Dito, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, lumapit si Eduardo. Ang kanyang asawa ay mukhang isang taong nawalan ng direksyon sa buhay. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi. Ngunit ang bawat hakbang niya patungo kay Celestina ay puno ng pag-aalinlangan. "Celestina, can we talk?" Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. "I know I failed you. I was a coward. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Please, let me make it up to you. I'll do anything." Tumingin si Celestina kay Eduardo. Nakita niya ang lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang niya habang buhay. "Eduardo, ang pamilya ay binuo sa katapatan at pagtatanggol sa isa't isa. Pero sa loob ng 10 taon, ako lang ang lumaban para sa atin. Habang ninanakawan ako ng iyong ina, nanonood ka lang. Ang pamilya na sinasabi mo ay isang tanikala na sumakal sa akin." "I was just trying to keep the peace, Celestina," git ni Eduardo. Pilit na hinahawakan ang braso ni Celestina. "I didn't know the extent of Mama's crimes." Ang hindi mo pag-alam ay hindi sapat na depensa, Eduardo. Dahil mas pinili mong maging bulag kaysa makita ang aking pagdurusa. Diretsong sagot ni Celestina habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng asawa. "Ngayong wala na ang yaman ni na Mama Amalia, ano pa ang matitira sa'yo? Ang pagsisisi ay hindi lunas sa isang pusong matagal mo nang pinatay." Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Hindi ito sasakyan ng mga pulis. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na briefcase at may malamig na anyo. Lumapit ito kay Ricardo na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Naramdaman ni Celestina ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang bawat hakbang ng lalaki sa damuhan ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na tunog ng pagbabanta. "Mr. Ricardo Alcantara." Ang boses ng lalaki ay tila isang matalim na yelo. "Nabalitaan namin ang nangyari. Ang aming kliyente, ang kumpanyang bumibili ng inyong lupa, ay hindi natutuwa sa pagkaantala ng transaksyong ito. Ang bilyon-bilyong pisong investment ay nakasalalay dito. Ang lupang ito ay hindi kailanman ibinebenta sa inyo sa legal na paraan." Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Legal o hindi, may mga pirma na tayong kailangang panindigan," uyam ng lalaki. Pagkatapos, lumingon siya kay Celestina. Isang maling-mali na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "At ikaw, Mrs. Alcantara? O dapat ko bang sabihing Miss Celestina? Huwag mong isipin na ang pagkakulong ni Amalia ay ang dulo ng kwentong ito. Si Amalia ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking makina. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya ang naghihintay sa lupang ito." Inilapag ng lalaki ang isang dokumento sa mesa. "Isang babala lamang. Ang itim na truck na nakita ninyo sa bundok? Hindi iyon ang huli. May mga aksidenteng mas malala pa kaysa sa pagkahulog sa bangin." Nang umalis ang lalaki, ang katahimikan sa bakuran ay naging mas nakabibing. Lumingon si Ricardo kay Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. "Anak, ang kumpanyang tinutukoy niya, sila ang The Syndicate na matagal nang kumokontrol sa mga lupain dito sa probinsya. Si Amalia ay tauhan lang nila. At ngayon, ikaw ang naging hadlang sa kanilang pinakamalaking proyekto."
Naramdaman ni Celestina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang katarungang akala niya ay hawak na niya ay tila isang mitya na sumisindi sa isang mas malaking pagsabog. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na bagay. Isang piraso ng papel na nakuha niya sa driver ng van bago ito tumalon. Isang numero ng telepono at isang pangalan na hindi niya inaasahan. Eduardo Alcantara Sr. Napatigil ang hininga ni Celestina. Eduardo Sr.? Ang ama ni Eduardo na akala ng lahat ay matagal nang pumanaw. Ito na ba ang huling alas na wawasak sa lahat? At sino ang tunay na kakampi ni Celestina sa gitna ng digmaang ito kung saan pati ang mga patay ay tila bumabangon upang maghasik ng lagim? Ang bawat titik ng pangalang nakasulat sa lukot na papel ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa paningin ni Celestina. Eduardo Alcantara Sr. Ang pangalang madalas sambitin ni Mama Amalia nang may kasamang peking pighati. Ang pangalang nakaukit sa isang marangyang puntod sa Maynila na madalas nilang alayan ng mga mamahaling bulaklak. Ang lalaking akala ng lahat ay matagal nang naging abo ay tila muling bumabangon mula sa hukay upang tapusin ang sinimulan niyang kasamaan. Naramdaman ni Celestina ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin ng probinsya na kanina ay tila isang maginhawang yakap ay naging biglang masikip at nakakasulasok. Paano nagawa ng isang tao na itago ang kanyang kamatayan sa loob ng 3 dekada? At paano nagawa ni Eduardo Jr. na manatiling bulag kung ang kanyang sariling ama ay ang aninong nagmamanipula sa kanilang lahat? Lolo Ricardo? Tatay? Ang boses ni Celestina ay tila isang pabulong na hiyaw habang iniaabot ang papel. Sino po ba talaga si Eduardo Sr. sa buhay ninyo? Nang makita ni Ricardo ang pangalan, ang kanyang mga mata ay tila nagliyab sa isang matandang puot na hindi kayang pawiin ng panahon. Ang bawat ukit ng sakit sa kanyang muka ay tila lumalim. Si Eduardo Sr. ay hindi lang pinsan, Celestina. Siya ang ahas na nagmando sa lahat. Siya ang nagmula sa dilim na nagbayad sa mga tauhan para itulak ako sa dagat. Inakala ko na kasama siyang namatay sa isang engkwentro sa labas ng bansa. Ngunit mukhang mas matalino ang demonyo kaysa sa inaasahan ko. Isang golden moment ng matinding tensyon ang namagitan nang marinig nila ang pagbukas ng pinto ng bakuran. Hindi ito ang mga pulis. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang pumasok, nakasuot ng puting terno na tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na bangin. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa tuyong lupa ay tila isang babala ng paparating na hatol. Eduardo? Ang bulong ni Ricardo ay tila isang sumpa. Ricardo, pinsan, matagal na panahon din ang lumipas. Ang boses ng matanda ay tila isang kalmadong dagat bago ang isang tsunami. Tumingin siya kay Celestina nang may kasamang nakapangingilabot na paghanga. At ikaw, ang manugang na tinalo, ang aking asawa. Celestina, napabilib mo ako. Sa loob ng 10 taon, tiniis mo ang lahat. Hindi ko akalain na ang isang alipin ang magpapabagsak sa toreng itinayo ko. Lumapit si Eduardo, ang asawa ni Celestina. Ang kanyang muka ay punong-puno ng matinding kilabot. Papa, buhay kayo? Huwag kang umiyak, Eduardo Jr. Ang kahinaan mo ang dahilan kung bakit kailangan kong manatili sa dilim. Malamig na tugon ng matanda. Tumingin siyang muli kay Celestina. Narito ako para sa isang negosasyon. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa, manahimik ka tungkol sa aksidente sa bangin, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang hindi mo kikitain sa 10 buhay. Pwede kang magsimula muli. Malayo sa pamilyang ito, malayo sa sakit. Naramdaman ni Celestina ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang naglalagablab na dangal na matagal na nilang pilit na binubura. Humakbang siya ng pasulong. Ang kanyang anyo ay tila isang
Nagngangalit na mitya. Ang pera ninyo, Eduardo Sr., ay may amoy ng dugo at luha. Inakala niyo ba na ang bawat sampal ni Mama Amalia sa akin ay may katumbas na presyo? Inakala niyo ba na ang bawat pagkakataong hindi ko nakasama ang aking tatay ay mababayaran ng inyong bilyones? Ang boses ni Celestina ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bakuran. Ang lupang ito ay hindi transaksyon, ito ay katarungan, at hinding-hindi ko ipagbibili ang aking kaluluwa sa isang demonyong nagtatago sa likod ng puting terno. Isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. Ang prinsipyo ay para lamang sa mga taong may kakayahang mabuhay bukas. Celestina, tumingin ka sa paligid mo. Mula sa mga puno sa paligid ng bakuran, dahan-dahang lumabas ang mga lalaking nakaitim. Bawat isa ay may hawak na tila isang banta. Ang katahimikan ng probinsya ay tila naging isang masikip na bitag. Ang bawat paghinga ni Tatay Susing at Ricardo ay tila isang panalangin para sa kaligtasan. Ngunit sa gitna ng panganib, isang golden moment ng pagbabago ang nangyari kay Eduardo Jr. Tumingin siya sa kanyang ama pagkatapos ay sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tumayo siya sa harap ni Celestina, hindi bilang isang asawang enhinyurok, kundi bilang isang kalasag. Tama na pa, sabi ni Eduardo Jr. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kung kailangang magtapos ang pangalan ng mga Alcantara dito para matigil ang kasamaan mo, handa akong maging huli. Eduardo. Bulong ni Celestina. Ang kanyang puso ay tila nahati sa pagitan ng galit at isang maliit na bahagi ng pag-asa. Patawarin mo ako, Celestina. Ngayon lang ako naging lalaki para sa'yo, sabi ni Eduardo Jr. nang hindi lumingon. Ngunit si Eduardo Sr. ay muling nag-utos. Tapusin na ito. Kunin ang dokumento, kahit dumanak pa ang dugo. Habang dahan-dahang lumalapit ang mga tauhan, isang malakas na tunog ng mga sirena ang umalingaw-ngaw mula sa kabayanan. Ang bawat kislap ng pula at asul na ilaw sa di kalayuan ay tila mga bituin ng pag-asa. Ngunit bago pa man makarating ang mga pulis, isang malakas na pagyanig ang naramdaman mula sa silong ng bahay ni Tatay Susing, isang pagsabog na hindi inaasahan ng sinuman. Nabalot ng usok at alikabok ang buong bakuran. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Celestina si Eduardo Sr. na pilit na tumatakas patungo sa itim na sasakyan, dala ang isang maliit na bag. Ngunit may isang tao pang naroon, si Chabelen, na may hawak na gasera at isang muka ng matinding paghihiganti. Eduardo, hindi ka na makakatakas pa! Hiyaw ni Chabelen. Sino ba talaga si Chabelen sa nakaraan ni Eduardo Sr.? At ano ang laman ng bag na pilit na itinatago ng matanda sa gitna ng apoy at usok? Ang usok na nagmumula sa naglalagablab na silong ng bahay ay tila isang itim na tabing na naghahati sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang bawat hininga ni Celestina ay puno ng abo at pait. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagaganap na pagtutuos sa harap ng kanyang mga mata. Tia Belen! Huwag! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyong namumuo sa kanyang dibdib. Nakatayo si Chabelen sa gitna ng init. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng paghihiganti. Ang gasera sa kanyang kamay ay dahan-dahang tumatapon at ang apoy ay mabilis na gumagapang sa damuhan patungo sa sasakyan ni Eduardo Sr. Ang matandang lalaki sa puting terno ay hindi na mukhang makapangyarihan. Ang kanyang muka ay balot na ng takot at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng usok. 30 taon, Eduardo. 30 taon akong nanatiling anino sa bahay ninyo. Tinitiis ang bawat sampal at mura ng asawa mo para lang sa araw na ito. Ang boses ni Chabelen ay tila isang humihikbing katarungan. Ako ang nakakita nang itulak mo si Ricardo sa dagat.
Ako ang kumuha sa anak niya at dinala kay Susing para maligtas. Akala mo ba ay nakatakas ka na? Naramdaman ni Celestina ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Si Tia Belen, ang tahimik na tagapagsilbi, ay ang siyang naging tulay ng kanyang buhay mula pa sa simula. Ang bawat golden moment ng pagkalinga ng matanda sa kanya sa mansyon ay hindi lang pala awa, kundi isang pangako ng proteksyon sa tunay na tagapagmana. Ibigay mo ang bag, Eduardo. Ang mga dokumentong yan ay hindi sa iyo. Hiyaw ni Ricardo habang pilit na humahakbang gamit ang kanyang saklay sa kabila ng init ng apoy. Hinding-hindi. Kung hindi mapupunta sa akin ang lupang ito, walang makikinabang. Sigaw ni Eduardo Sr. habang pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang bag na hawak niya ay sumabit sa nakausling bakal ng pintuan at bumukas ito, dahilan upang magliparan ang mga dokumento sa hangin. Mga papel na tila mga puting ibon na nasusunog sa gitna ng apoy. Isang matinding hiyaw ng kawalan ng pag-asa ang kumawala sa mga labi ni Eduardo Sr. habang pinapanood niyang maging abo ang kanyang bilyon-bilyong pangarap. Ang bawat piraso ng papel na kumakatawan sa kanyang kasakiman ay tinutupok na ng apoy na binuo ng galit ni Tia Belen. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang orasyon na nagpatigil sa lahat. Mabilis na sinunggaban ng mga awtoridad si Eduardo Sr. Ang kanyang puting terno ay marumi na, ang kanyang dangal ay naging abo, at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasabay ng usok. Dahan-dahang lumapit si Eduardo Jr. kay Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Celestina, tapos na. Wala na silang magagawa sa atin. Tinitigan ni Celestina ang kanyang asawa. Ang lalaking sa wakas ay tumayo para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat para sa kanilang pag-ibig. Oo, Eduardo mo. O Eduardo, tapos na ang lahat. Tapos na ang pagiging alipin ko sa pamilya ninyo. Makalipas ang ilang linggo, ang katahimikan ay muling bumalik sa probinsya. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Ang mansyon ng mga Alcantara sa Maynila ay nananatiling nakatayo, ngunit ang bawat haligi nito ay mayroon ng bagong pangalan. Si Mama Amalia, Eduardo Sr., Marites at Junjun ay nahaharap sa mga kasong frustrated murder, land grabbing at falsification of documents. Ang kanilang mga yaman ay na-freeze at ang lupain ay formal nang naibalik kay Ricardo at Celestina. Isang hapon, nakatayo si Celestina sa beranda ng bahay ni Tatay Susing. Hawak niya ang isang bagong barong Tagalog, ang barong na tinapos niya ng walang mantsa ng dugo, kundi puno ng pasasalamat. Inabot niya ito kay Tatay Susing na nakasuot na ng malinis na pantalon, handa para sa isang tunay na selebrasyon. Anak, hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito, sabi ni Tatay Susing. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Nararapat lang ito sa iyo, Tatay, at kay Lolo Ricardo, tugon ni Celestina. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang anyo ay mas malakas na ngayon. Hindi lang ito para sa amin, Celestina. Ito ay para sa iyo. Ikaw ang nagtanggol sa ating dangal. Isang golden moment ang nabuo ng tanawin nila ang malawak na lupain na ngayon ay muling nagbubunga ng mga pananim. Ang bawat magsasaka na dati ay pinagkaitan ay muling may ngiti sa mga labi. Si Celestina ay hindi na ang manugang na inaapi. Siya na ang dona ng lupain, ngunit isang donang marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa di kalayuan, nakita niya si Eduardo Jr. na nakatayo sa labas ng bakod. Hindi ito pumasok. Iniwan nito ang isang sulat at isang maliit na susi sa ibabaw ng posteng kahoy bago dahan-dahang naglakad paalis. Ang susi sa kanilang dating silid sa Maynila, isang simbolo ng pagsuko at paglaya. Kinuha ni Celestina ang sulat ngunit hindi muna ito binuksan. Hinarap niya ang sikat ng araw. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok.
na tila isang basbas. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang nawawala sa ilalim ng maliwanag na sikat ng katotohanan. Sino na ngayon ang tunay na nagmamay-ari ng tadhana? At paano haharapin ni Celestina ang kanyang bagong buhay bilang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman? Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng tubig sa ilog. Tinatangay ang mga dumi ng nakaraan at iniiwan ang mga batong naging makinis dahil sa pagsubok ng panahon. Ang mansyon ng mga Alcantara sa Maynila ay nananatiling nakatayo. Ngunit hindi na ito ang madilim na kaharian ng Poot. Ito ay isa na ngayong foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat silid na dati ay puno ng luha, ay puno na ngayon ng pag-asa at bagong simula. Sa probinsya, ang malawak na lupain ng mga Alcantara ay muling nagliwanag sa ilalim ng dapit hapon. Ito ang araw ng ika-71 kaarawan ni Tatay Susing, isang pagdiriwang na hindi na kailangang itago, isang piging na hindi na kailangang ipagpaalam sa sinuman. Nakatayo si Celestina sa gitna ng bakuran, suot ang isang simpleng puting bestida na humahaplos sa kanyang mga binti habang sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, tila isang sampagwita na ganap ng bumukadkad pagkatapos ng mahabang ulan. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa kooperatiba ng mga magsasaka. Tinitiyak na ang bawat pamilya ay may sapat na pagkain at dangal. "Anak, napakaganda ng handa mo," sabi ni Tatay Susing habang papalapit. Isinuot niya ang barong Tagalog na binurdahan ni Celestina, ang barong na may maliit na rosas sa manggas, ang rosas na tumubo mula sa mantsa ng dugo. "Salamat, Celestina. Binigyan mo ako ng pagkakataong tumanda ng may kapayapaan. Nararapat lang ito sa inyo, tatay," tugon ni Celestina habang iniaayos ang kwelyo ng ama. Isang golden moment ang nabuo ng magyakap ang dalawa. Isang yakap na puno ng pasasalamat at tagumpay sa gitna ng lahat ng pait. Sa kabilang panig ng bakuran, nakaupo si Lolo Ricardo at si Tia Belen. Ang dalawa ay tila mga bantay ng kasaysayan. Masayang pinapanood ang mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Si Tia Belen ay hindi na nagsusuot ng apron ng isang katulong. Siya na ang kinikilalang lola ng bayan. Ang babaeng ang katapangan ay naging mitya ng katarungan. "Kamusta na ang balita sa Maynila?" tanong ni Ricardo nang lumapit si Celestina. "Maayos na po, Lolo," sagot ni Celestina nang may kalmado ngunit matatag na tinig. Si Mama Amalia ay nananatili sa ospital ng bilangguan. Sinasabing hindi na niya kinakausap ang kahit sino. Tila ba ang sarili niyang isipan na ang naging pinakamahirap na rehas para sa kanya. Sina Marites at Junjun naman ay nahaharap pa rin sa mahabang paglilitis dahil sa dami ng kanilang mga kaso. At si Eduardo? Tanong ni Tia Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Napatigil si Celestina sandali. Tumingin siya sa malayo kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay kahel at lila. Nasa malayo po siya. Nagtatrabaho sa isang construction firm sa probinsya ng kanyang pinsan. Nagpapadala siya ng liham buwan-buwan, humihingi ng tawad. Ngunit alam naming dalawa na may mga basag na kristal na hindi na kayang buuin pa. Pinatawad ko na siya, hindi para bumalik sa kanya, kundi para maging malaya ang puso ko mula sa anumang bigat. Isang golden moment ng pagtanggap ang lumukob kay Celestina. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na hindi na muling masaktan ng nakaraan. Nang sumapit ang gabi, ang buong kabayanan ay napuno ng musika at tawanan. Ang bawat hapag ay puno ng pagkain at ang bawat baso ay puno ng katuwaan. Tumayo si Celestina sa harap ng lahat. Hawak ang isang baso ng inumin para sa mga pamilyang pinagbuklod ng katotohanan at para sa mga pusong natutong bumangon mula sa pait.
Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay tila isang matamis na awit na lumipad sa buong lupain. Ang ating dangal ay hindi nanggagaling sa ating yaman, kundi sa ating kakayahang magmahal at manindigan para sa kung ano ang tama. Sa huling sandali ng gabi, habang ang lahat ay abala sa kasiyahan, lumakad si Celestina patungo sa dalampasigan kung saan ang tubig ay banayad na humahalik sa buhangin. Inilabas niya ang maliit na susi na iniwan ni Eduardo Jr. noon. Dahan-dahan niyang binitawan ang susi at pinanood itong lamunin ng madilim na tubig. Wala nang lihim, wala nang tanikala, wala nang takot. Tiningnan ni Celestina ang kalangitan na puno ng mga bituin. Naramdaman niya ang init ng kanyang ama at lolo. Sa likuran niya, ang presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bawat hapdi ng 10 taon ay naging isang mahalagang aral na ang isang babaeng marunong magmahal sa sarili ay hindi kailanman muling magiging alipin ng sinuman. Ang kwento ni Celestina ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagbabago. Mula sa isang dudarang manugang, siya ay naging isang matatag na haligi ng katarungan at pag-asa. Ngayon, ang tunay na nagmamay-ari ng tadhana ay ang babaeng natutong magpatawad sa sarili at yakapin ang bagong umaga ng may taas noong dangal. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapayapaan ay nananahan na sa pusod ng lupain. At sa wakas, si Celestina ay ganap ng malaya.